may isang sunog, no? Eto, nasunog na to ni Torre dati, mga bossing. Hinamon si Torre nito, ha? Hinamon si Torre nito, mga kababayan. Kilala nyo kung sino? Walang iba kundi si Baste, mga bossing. Spot the difference, mga kababayan. Ano? O yan. Saturday, alas 9 ng gabi, no? Post ni Baste. One day ago, pagkatapos nung ipinost niya, yan, spot the difference nga daw. Mga bossing, plano talaga nila at gustong-gusto nilang pabagsakin gobyerno ng Pilipinas. Oo, tama, Chi. Ito, si Boy Sampal, na hanggang ngayon, anak ng tinapa, ayun, si General Torre, dalawa na ang kinasuhan, o dalawa na, isa nakasuhan na, ito, pangalawa, si Sonsa, hanggang ngayon, ang Basti nila, anak ng tinapa, Basti, hindi pa din hindi pa din nasasampal si General Torre. No? Wala to. Style lang ho to, mga kababayan. Style digong lang din ho to, na sisindakin ko kayo. Pag kayo nagpasindak sa akin, takot kayo sa akin. Hindi nyo gagalawin ang Davao. Hindi nyo gagalawin si Buloyski. O di ho ba? O may nangyari ba? Doon sa kanyang paninindak? Wala. General Torre pa gusto sindakin, mga kababayan. O eto, tungkol to doon sa bicameral, sa Bicam at doon sa GAA, mga boss. Pinost ni Baste Duterte, syempre, suporta siya doon sa kanyang airpot. Ano po? Suporta sa airpot doon sa pakalat na fake news. Yung unang post niya, Saturday, alas 9 ng gabi, look daw, look, anomalous and scandalous. Ayan kung bibilugan ko, kung makikita nyo, GAA o GAA 2025, ang sinabi niya. This is how the present administration allocates taxpayers' money. Invalid and illegal appropriation. Rektahan ayan anomalous and scandalous GAA 2025. This is how the present administration allocate taxpayers' money. Invalid and illegal appropriation. In reference to the Basta Dabawenyo special podcast episode with former President Rodrigo Duterte. So ngayon, mga kababayan, nahalata at nakita, napansin, yung paninira lang pala nila, ayan ngayon, biglang biglang kambyo. Mahilig din pala kayo kumambyo, ha? May nako. Biglang kambyo. Look, anomalous and scandalous, bicameral. Bigla nang naging bicam. ano nangyari, Baste? Bigla nang naging bicam. Nung nung unang post, GAA 2025. No? Tapos bigla nang naging bicam. Bakit? Kasi huli. No? Kasi wala. Sunog. Sabi ko nga mga kababayan mas malala yung sunog diyan sa Pilipinas kaysa doon sa nagaganap na sunog o nagganap na sunog sa Los Angeles. Sunog na sunog mga bossing. Ewan ko lang bakit hanggang ngayon, ang dami at patuloy pa din na naniniwala itong mga DDS sa mga Duterte. Tapos ganito yung estilo nila. Look, anomalous and scandalous bicameral conference committee Bicam report. This is how the present administration allocates taxpayers' money, invalid and illegal. Binago. Di ba? Binago. Bakit? Huli. Halata. No? Lalong mawawalan ng tiwala ang sambayan ng Pilipino dyan. Baste! Diyos ko naman, parang hindi naman namin alam na wala kang alam. Di ba? Akala yata ni Baste makakapagtago siya na mukhang matalino siya at mukhang may alam siya. No? Isa sa dahilan kung bakit si former President Duterte o dating Pangulo ang tumakbo ng pagka-mayor dyan dahil alam na wala, matatalo. At hindi ka uubra doon sa kalaban mo na si Carlo Nograles. Pwede ka pa naman tumakbo isang beses pa. Ilang beses pa, di ba? Hindi pa naman tapos ang termino mo. Kung malakas ka, kung kakayanin mo si Carlo Nograles, okay na yan. Ikaw ang tatakbo. Di ba? Kung
tiwalang-tiwala kayo na mananalo kayo diyan sa Davao, ikaw pa din tatakbo diyan. Kaso nahahalata na mamamayang Pilipino, hindi lang taga Davao, na talagang pati ho mga Davaoenos, wala na. No? Nawawalan na ng tiwala sa kanila at gusto magpalit ng mayor. Doon pa lang sa speech ni dating Pangulong Duterte, bakit kayo magpapalit ng mayor? Wala naman kaming ginawang masama sa inyo. Di ba? Mabait man kami. Puro serbisyo man po ang ginagawa namin. Ba't bigla kang nagpalit nito? Bakit biglang ganon? Di ba, pambansang nanay survivor? Sabi ni Ginger Cat, ano yan? Naku, hindi ko maintindihan. Sila Ragani, Guro Pud, nagpapategi, adtong amigo ng bayan siguro. Sila ang nagpapatay siguro kay amigo ng bayan? Yan ba ibig sabihin niya? Sabi ni Kian, mga DDS vlogger about batikos kay Labrador. Bakit si Rodrigo Duterte may saya, di nila batikusin sa pangbabastos? Oo nga ho, ngayon hindi nila ma-vlog to. Dahil sunog nga ho, mga bossing. Di ba? Ngayon hindi nila ma-discuss to. Dahil bakit? Nakakahiya. No? Palpak na naman yung pakalat nilang fake news. Palpak na naman yung pakalat. Si Digong may nalalaman pa. Ano sabi? Uudyukan ko ang sambayan ng Pilipino na wag magbayad ng tax. Bakit nung panahon mo hindi mo inudyukan wag magbayad ng tax? Kaya ho mga kababayan, ang nakikita ko diyan, kagaya nung nakita nyo, no? Kagaya nung nakita nyo mga bossing, ilang buwan, di ba, bago makasuhan si Dado. Inciting for sedition, inciting of sedition, di ba? Kailan yung pangyayaring 'yon? Nung panahon na si Buloyski ay hinuhuli o inaaresto. Naalala nyo, ilang buwan na din yun. Ngayon lang, di ba? Kinasuhan. Huwag kayong magugulat o huwag kayong mababagalan, no? Doon sa mga pagkaso-kaso dito sa mga ito. Bakit ho, mga kababayan? It takes time. Pinag-aaralang maigi para walang palya, para sure ball na makakasuhan, para sure ball na maipapanalo yung kaso. Di ba? Hindi naman pala, kahapon sinabi, bukas magkakaso na ako. Ano pa yan ano tawag doon? Pag-aaralan, ipapasa pa yan bago pumanik sa korte talaga. Di ba? Sabi ni Rowie, sinusuka na si Baste ng Davao. Paano hindi isusuka nung pagpasok ni General Torre ng Davao? Mga kababayan, ano nakita niya? Yung mga CCTV, patay. Di ba? Hindi ginagamit yung mga CCTV. Bakit? Dagdag trabaho lang. Di ba nabanggit niya yun doon sa kanyang mga interview? Ano pa nabanggit ni General Torre? Yung mga kapulisan, yung dati yung mga hawak nila ni Baste. Yung mga kapulisan, nagpatawag ng alas 5 ng madaling araw na meeting. Kumbaga, attention, alas 5. Nagrereklamo daw. Hindi kayang gumising ng alas 4 ng madaling araw. Lousy ang tawag sa mga ganun. Di ba? Pati na yung mga sinasabi nilang pinaka-safe sila sa Southeast Asia. Wala din mga kababayan. Nabuko din. Na dinodoktor daw yung logbook. Galing din yan kay General Torre. Bakit hindi natin papaniwalaan yung tao? Mga bossing. Paano hindi paniniwalaan yung tao? Siya mismo yung napunta doon. Di ba? Ay, nako po, Lord.